Good morning po sa inyo. Welcome po sa St. Paul United Methodist Church. Kami po ay masaya nakasama ka po namin ngayong umaga dito sa ating devotion. And also you can like and comment po ng good morning sa bawat isa, kung ano po yung nabasa mong verse ngayong araw pagkagising mo. And also you can share this video po ng mga prayer covenant po everyday sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kaklase or sa mga kakilala po. Malay po natin, through sharing these videos, meron po tayong matouch na buhay at puso para po sa ating Panginoon. Sa ating pong devotion for today, maaari po nating basahin ito from 2 Corinthians chapter 13, verses 11 to 13. 2 verses lang po to, no? Napakabilis lang po. Sabi po dito, "Finally, brothers and sisters, rejoice. Strive for full restoration, encourage one another, be of one mind, live in peace, and the God of love and peace will be with you. Greet one another with a holy kiss. All God's people here send their greetings." Let us pray. Our Father, Jesus, Holy Spirit, we welcome you today. Samahan mo, tabihan mo ang bawat isang nakikinig ngayon dito sa aming online devotion. And I pray, Lord God, na i-open mo yung heart namin. Gawin mong fertile yung soil ng aming mga puso na ma-receive ang iyong salita. Alisin mo yung distractions, Lord God, na maaaring maghinder para ma-receive namin ang iyong mensahe ngayong umaga. Bigyan mo kaming malambot na puso na handang makinig at sumunod sa inyo. I pray, Panginoon, kung meron man dito matagal na bago naramdaman, Panginoon, yung presensya mo. I pray na ngayon malaman niyang mahal mo siya, whatever happened in the past, whatever happened today, and whatever will happen in the future, ang pagmamahal mo sa taong to ay hindi magbabago. Samahan niyo kami, Panginoon. Ang mga salita mo, Lord, ang marinig nila. At I pray, Panginoon, na hindi lang kami malagpasan ng salita mo, kundi, Lord, gamitin mo ito para mabago yung pananaw namin, mabago yung puso namin, para ma-break kung meron mang kasalanan, Panginoon, or meron mang hindi magandang bagay na nag-grow sa heart namin. We thank you, Lord, and we believe in the power of your words. Holy Spirit, move freely in the hearts of everyone today. In Jesus' name, amen. Himay-himayin po natin itong tatlong verses na binigay sa atin ngayong umaga. Sabi po sa Tagalog version, si Paul or si Apostle Paul po, sakto po, no, ang pangalan ng ating simbahan ay St. Paul UMC. At si Pablo din po ang nagsabi at nagsulat nitong babasahin ko ngayong umaga. Sabi po dito, "Mga kapatid, paalam na sa inyo." Nagpapaalam na po si Apostle Paul sa kanila. "Sikapin ninyong maging ganap at sundin ninyo ang mga payo ko. Magkaisa na kayo." Hindi sinabi magkaisa kayo. Sabi, magkaisa na kayo. Ibig sabihin, meron po silang mga hindi pagkakaunawaan doon sa loob ng simbahan. Ang sunod pong sinabi dito ni Paul, mamuhay ng payapa. Hindi sinabing mamuhay ng magulo, mamuhay ng may chismisan, ng may siraan. Ang sinabi dito, magkaisa na kayo at mamuhay ng payapa. Sa gayon, ibig sabihin, pag ginawa po natin yung pagkakaisa at pamumuhay ng payapa, meron pong kadugtong itong verse na to. Anong mangyayari kapag ginawa natin yon? Anong sabi po dito? Sa gayon, sa inyo ang Diyos ng pag-ibig at kapayapaan. Posible pala na kaya wala yung Espiritu ng Diyos sa simbahan is baka merong away sa loob, merong di pagkakaintindihan, baka kinakagat natin ang isa't isa sa likod. Alam niyo po, napakahirap po ng ganun kasi ang sinabi dito, sa gayon sa inyo ang Diyos ng pag-ibig at kapayapaan. Ang Diyos ay pag-ibig at ang Diyos ay, sabi, a God of peace and order. Ayaw ng Lord ng magulo, ayaw ng Lord na nagkakasakitan tayo. Yun po yung sinasabi dito.
Sabi dito, verse 12, magbatian kayo bilang magkakapatid na nagmamahalan. Sa English po, greet each other with a holy kiss. Ewan ko po, no, kung naranasan nyo nang may tao kayong hindi nakasundo, parang ayaw siyang makasalubong, ayaw nyo siyang magkaroon ng interaction. Pero ang instruction po dito ni Paul, i-greet mo pa siya with a kiss. Diba? Ginagawa lang natin yung beso-beso na yan sa mga close nating tao, diba? Pero sinabi dito ni Apostle Paul, batiin mo sila bilang magkakapatid na nagmamahalan. Verse 12 po yun, ha. Sabi, kinukumusta kayo ng lahat ng mga kabilang sa sambayanan ng Diyos. Naway sumainyong lahat ang kagandaang loob ng Panginoong Hesukristo, pag-ibig ng Diyos at ang pakikisama ng Espiritu Santo. Sabihin natin, restoration. Restoration. Sa Hebrew po, pag sinabi nating restoration, marami siyang words na pwedeng gamitin dyan. Depende po sa context. Pero sabihin natin na ang gusto nating i-focus ngayon is yung tikkun. Hindi ko po alam kung tama yung pronunciation ko, pero T-I-K-U-N, tikkun. Ang ibig sabihin po nun is repair. Parang kunwari may natastas kang damit, 'di ba? Sinusulsi mo 'yun. 'Di ba? Renewal or making whole again. Ibig sabihin may isang bagay na nabasag. Parang sa Japanese po nila, art nila, yung mga nabasag na pottery. Minimend po nila yun, nire-remake nila, hinuhul again, parang ginagawa po nilang buo muli yun sa pamamagitan po ng pagkabit po ng mga gold, parang mga gold dust or gold material. Na kung saan makikita mo yung isang vase na basag na, kintsugi po ata yun. Isang vase na basag na, is makikita mo na pwede pa siyang maging buo muli. Yan. Kintsugi. Yan. Tama nga po. It's a kintsugi. Yan. Ibig sabihin, hindi porket nasira na yung isang bagay is itatapon na. It is a good reminder para sa bawat isa sa atin na may mga pagkakataon dahil hindi perfect yung bawat isa. Hindi ako perfect, hindi ka perfect. Hindi perfect yung taong naiisip mo ngayon na may ginawang mali sa'yo. Pero hindi ibig sabihin nun ay itatapon nyo na yung relationship, yung friendship, or whatever you have. It just means na may pwede pa palang gawin. At anong sabi po sa English, strive for full restoration. Yun po yung title natin, strive for full restoration. Ang restoration po, hindi yan yung pagising mo, okay ka na. Kaya siya sinabing strive kasi choice siya. Pangalawa, it's a hard work. Sabi dito, yung church po sa Corinth, hindi rin siya perfect. Same sa church natin. Wala pong perfect na church, no? Lahat ng church ay may flaw. Kasi sino ba ang church? Tayo, di ba? They had disagreements, may division, may conflict sa isa't isa, yung mga tao sa loob ng church. Pero ang final words ni Paul sa kanyang letter is niremind niya sa atin, niremind niya tayo ng isang mahalaga, strive for full restoration and live in peace. Hindi sinabi ni Paul na magkunwari tayong okay lang ang lahat. Let's pretend na okay lang, na walang nangyayaring hindi maganda. Ang sinasabi dito ni Paul is kailangan united tayo. Kahit na hindi tayo nag-a-agree sa mga ibang bagay, pero dapat nag-a-agree tayo doon sa ano ba yung pinakamahalagang essence ng church, which is loving people and honoring God. Kapag nawala yung isa doon, nilalove mo nga yung people, hindi mo naman ino-honor si God. Diba? Kailangan dalawa yon. You honor God at the same time, you love the people. Hindi sinasabi din dito na lagi ka nalang a-agree. Pero bilang followers ni Christ, tayo po dapat ay nagpa-pursue ng peace. Diba? We are all peacemakers. Alam mo, peacemaker ka po eh. Hindi dapat sa'yo nagsisimula yung gulo. No? Mahirap yung paparating kay ganito, kay ganito. Mahirap po yun, no? Na, kung na-experience po yun sa relationship, sa mga friendships, no? Sabi ni ganito, ganyan. Hanggang nadagdag bawas, at the end of the day, may nagkasirang mga tao. Sabi dito, you have to be peacemakers. Dapat magkaroon ng restoration sa mga brothers and sisters natin. Why? Because God is a God of love and peace.
Hindi siya Diyos ng magulo at hindi siya Diyos ng sakitan. Ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig at kapayapaan. Sometimes yung hardest battle ay hindi sa labas ng simbahan. Amen ba yun? Akala mo yung pinakamahirap na battle yun sa labas ng simbahan. Actually, yung pinakamahirap na battle madalas is yung nangyayari sa loob ng puso mo. Anong sabi ni God? Sabi ni Jesus, 'di ba? Aanihin mo yung malinis na cup sa labas kung sa loob naman ay, 'di ba, marumi siya. Nagmamatter what's inside your heart. Maybe today meron kang kinikip na hurt, disappointment, a grudge, or tampo sa kapatid mo, sa ibang tao, sa kasama mo sa bahay. Alam niyo po, kapag yun ay pinabayaan natin magstay sa heart natin, na hindi natin nasa-settle, ito ay unti-unting lalaki at magpapatigas ng ating puso. God calls us higher. Hindi pwedeng ganito na lang tayo pag nagtampo, diba? Ganyan. Ayaw ng Lord din na nagkakasira sa loob ng church. Not to bitterness, but to restoration. Not to pride, but to peace. Alala ko po nung early dating pa kami nung asawa ko po. Then, magde-devotion po kami. Isa sa sobrang nag-catch po sa akin ng isang devotion is, nilagay ko po siya sa verse ng wedding ring namin. This is from 1 Peter. Yan, 1 Peter 4:8. If may Bible po kayo, no, i-highlight nyo siya. 1 Peter 4:8. Ang sabi po dun, above all else, love each other deeply. Hindi sinabing mababaw na pagmamahal, kundi malalim. Because love covers over a multitude of sins. Love covers. Hindi niya sinabing love forgets sins. Kasi hindi natin nakakalimutan yung mga masasakit na nangyari sa atin. Hindi natin nakakalimutan yung betrayal na naramdaman natin. Hindi natin makakalimutan yung pain na ginawa sa atin ng taong to. Pero sinabi dito, love covers. Hindi niya dinedeny yung existence ng isang bagay. Okay? Ando dun yung pain, ando dun yung sin, ando dun yung betrayal, pero anong ginagawa ng love? Tinatakpan niya yun. Tinatakpan niya yun. And it's not a one-time thing, kapatid. If you're going through something na masakit, nahirapan ka mag-forgive dun sa taong to, hindi one-time thing ang forgiveness. May narinig ako ang sabi niya, forgiveness is a choice you make every time you remember the pain. Kasi maaalala mo lagi yung sakit, yung iniyak mo, yung disappointment mo. But, you have to remind yourself, I forgive that person. I forgive that person. Over and over and over and over again. Napakagandang reminder sa atin today na kapatid, ang tunay na pag-ibig ay pinipili yung grasya, yung pagpapatawad, at yung pagkakaayos. Again and again and again. Diba? So, today, i-ask natin si Lord, i-ask natin yung heart natin. Meron ba akong someone na kailangan kong patawarin ngayong araw? Someone that I need to reconcile with. I think may magpa-pop up, may maiisip ka, may ibibigay ang Holy Spirit na image ng tao or name ng tao. So, after mo tong marinig, you grab your phone, diba? Andali na ngayong mag-chat kahit wala kang pan-text, chat mo na lang sa FB, sa Messenger. I-chat mo yung taong to. It's either you will be the one to ask for forgiveness o ikaw yung mag-release ng forgiveness dun sa taong yun. Or just say kumusta ka. Diba? Minsan ang hirap kasi awkward lalo na kung matagal kayo hindi nag-usap. Pero maybe ito yung gustong message ng Lord sa'yo. Again, kailangan ina-apply natin yung natututunan natin. So today, ang natutunan natin, we have to strive for full restoration. Which means, we have to let go
yung pain, yung bitterness sa puso natin. Kasi hindi mananahan ang Diyos sa pusong puro galit, sa pusong puro hinanakit. Diba? Magiging matigas kasi yung heart natin kapag ganun. So kapatid, today's Strive for Full Restoration. Reach out to that person. Reach out to that person. Because where love and peace dwell, God Himself is present. Kung gusto mong maranasan yung presence ng Lord, kung gusto mong maranasan yung breakthrough, kailangan mong i-let go yung bigat, yung weight, whatever it is that is weighing you down, kailangan mong i-let go yun. Let us pray. Lord, i-touch mo yung puso ng bawat isa ngayon. Hindi ko alam, Panginoon, yung pinagdadaanan nila, yung moments na nasaktan sila. Pero Panginoon, Ikaw, alam mo Lord God, gaano kalalim yung sugat na meron yung bawat isa ngayon. I pray, Panginoon, bigyan mo kami ng courage na mag-let go. I-let go naman, Panginoon, yung pain na to today. Na kung meron dito matagal ng iniinda yung sakit niya, yung emotional pain na to, yung galit na to, Lord, I pray that today, teach us to let go. Teach us, Panginoon, to release forgiveness and to also to ask for forgiveness kung kami ang nakagawa ng mali. Katulad ng church, Panginoon, sa Corinth, hindi sila perfect. Pero Panginoon, kahit may disagreements, I pray na at the end of the day, alam namin sa isa't isa na yung pagmamahal sa inyo at pagmamahal sa bawat isa ang dapat, Panginoon, priority namin. I pray that you will continue to bless ang St. Paul UMC at ang mga nakikinig ngayong umaga. If there's someone praying for healing, for promotion, for job, someone praying for direction, someone praying, Panginoon, for spiritual refreshment, kung feeling nila parched and dry yung soul nila, Lord, I know na kumikilos ka kahit sa mga pagkakataon na hindi namin nararamdaman o nakikita ito. But we will continue to trust in you. We will continue to believe in you. We will continue to hold on dun sa truth na mahal mo kami. Kami ay anak mo. Mas mahalaga kami kaysa doon sa mga ibon sa himpapawid. And yet you provide for them. At lalo na kami, Panginoon, ng mga anak mo. I pray na maramdaman nyo ng bawat isa na nandiyan ka sa bawat season, bawat oras ng buhay nila. Lalong-lalo na sa mga pagkakataon, Panginoon, na mahina sila. Sa mga pagkakataon, Panginoon, na wala silang ibang taong matakbuhan. Ando dun yung mga moment, Lord, na pinakamalapit ka sa amin. Sulsihin mo, Panginoon, yung mga puso namin kung may mga wasak na puso. Tulungan mo kaming i-patch ito ulit. Bigyan mo kami ng pusong malambot, Lord God. And we continue to give this day sa inyo, Lord. We thank you and we love you. In Jesus' mighty name.